Ang sabay-sabay, ang init-init na po talaga, no? Ano to, Mama Donna, doble-doble summer natin. Yes. Kasi summer na, El Nino pa. O, di ba? Okay, so kailangan ready rin po tayo kasi kahit na ganito, lalo na ganitong panahon, Mama Donna, sa mga ibang syudad, ibang city, uso yung sunog. Di ba, no? So kailangan vigilant tayo lagi sa bahay. Kung aalis po tayo sa ating mga kabahayan, mga kapuso, tanggalin nyo na yung mga yung mga nakasaksak, yung mga hindi naman ginagamit na mga appliances. 'Di ba? Like kunyari, ano ba Mama Donna? Electric fan. Yes, oo. Yan yung palaging nakakalimutang bunutin. Hindi lang 'yun, minsan yung charger wala naman naka-charge pero nakasaksak, 'di ba? So mas maigi na tanggalin na lang para sigurado. Okay? Yung mga ano rin 'yan, yung mga especially yung mga smokers diyan ha, pag nag-yosi kayo sa loob ng bahay nyo, make sure na talagang patay yung sigarilyo niyo. Mamaya, yan pa yung dahilan kung ba't masunog yung bahay nyo, di ba? Sa isang katiting na yosi, Mama Donna, nasunog ang buong bahay. Nandamay pa ng mga kapitbahay. Uy, may nangyayaring ganyan, ha? Oo, Paps. Anyways, hindi na po natin patatagalin pa ito. Kwento ko ulit ng konti yung problema ni Ann. Itong si Ann po, may asawa. Taga Brooks pala siya. Ngayon, yung asawa niya, iniwan siya, naghiwalay sila kasi pinagpalit siya doon sa pinsan niya, Mama Donna. Tapos, siyempre siguro nasaktan talaga siya, dinala niya dito yung anak niya sa puerto, dito na rin siya, naghanap siya ng trabaho. Hindi ko na sasabihin, binanggit niya rito kung saan siya nagtatrabaho, Mama Donna eh. Pero hindi ko na lang binanggit yung trabaho para hindi siya ma-pinpoint. Baka pagchismisan pa siya eh. Baka mamaya pagchismisan ka pa dyan, di ba? Okay, ngayon, tawag dito, okay naman siya dito, tapos may nakilala siyang lalaki sa isang social media, nasasabang naman daw. Itago na lang natin sa pangalang Nathan. Pero itong si Nathan, taga Tagburos talaga, taga dito. Pero may trabaho lang doon sa Sabang. Hindi kaya taga Eco. Doon na lagi nakikinig natin. Joke lang. Anyways, ngayon, pag nauwi dito, nagka-okay yan sila kasi hinatid siya, sinusundo siya. Kumbaga, tapos nag-meet na sila, naging sila na talaga, 1 month na sila, mga kapuso, masaya siya sa buhay niya. Mahal siya, mahal din yung anak niya at mukhang mahal niya na rin yung boyfriend niya. Ang problema, itong ex-husband niya or sabihin na lang natin na ex na kinakasama. Hindi natin alam kasi kung kasal eh. Nagparamdam ulit, Mama Donna. Gusto na makipagbalikan sa kanya. Tapos, ang sabi pa nito ni Ann, ginulo pa yung lalaki, yung boyfriend niya ngayon. Kinausap siguro na natuntun, di ba? Nung kinausap, sinabihan na wag ka na hiwalayan mo na yung yung asawa ko para sa anak namin. Kinausap din yung parents ni Ann para magkabalikan. Ngayon, napipressure siya doon sa parents. Kasi gusto nang makipagbalikan. Tapos yung ex-husband niya, pinipressure din siya. Sabi niya, mahal ko yung parents ko, mahal ko yung boyfriend ko ngayon. Pero hindi niya nabanggit kung may pagmamahal pa ba siya sa ex niya, Mama Donna eh. Yun ang mahirap eh. Sabi niya, sana matulungan daw pa natin siya. Ano bang dapat gawin? Okay? Text na po. Mag-iwan na kayo ng mga comment, mga kapuso, sa ating Facebook Live. Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre, pwede rin po sa messenger ko, Papa Ronnie 975. And of course, sa ating number 0950-738-1028. Para sa mga young Filipinas out there, this is Barangay FM 97.5 forever. 1:37 ang ating oras. Yun, balik na po tayo sa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang haliparot na pilit na ginagaya pero hindi kaya. Haliparot talaga, Mama Donna. Joke lang, ikaw naman. Ang laking haliparot po. Kasi isa po siyang parrot. Maingay po kasi siya. Di ba yung parrot maingay? Oo. Sigurado ito pag nag-asawa ito, nagkaanak ito si Mama Donna, parrot ito. Nagger talaga ito. Nasa kanto pala yung asawa ko, yung bibig ko. At saka parang pag nagsisermon ka sa anak mo, parang nasa radyo ka pa rin. Anyways, balikan natin yung problem ni Ann, mga kapuso. Text na po kayo ng mga pabidang advice ninyo, mga payo ninyo. Ano bang magandang gawin sa problema nito ni tawag dito ni Ann. Anyways, may babatiin lang ako. Hello nga pala diyan. Shout out na lang po sa Family Magallanes diyan sa Barangay Kinlogan. Okay, magandang hapon. Thank you, Reynold.
Okay, to si Jervin. Nagano sa atin si Jervin, nag-mensahe. Sus, sa madaling salita, tumikim lang ng iba yung asawa mo no nagsawa na bago iisipin na may anak siya? Ay sis, yung mga galawan na yan. Pero yun nga, tatay kasi siya ng anak mo. So mapapaisip ka na lang talaga, di ba? So siguro mag-isip ka ng 100 times bago ka magdesisyon ulit. Alright? Galing kay PMP. Alam mo kung ibig sabihin ng PMP? Ano, Paps? Pataka, magpayo. Kami dati, pag kumakain kami ng mga kaibigan ko, siyempre, eat all you can, Mama Donna. Lahat ng mga masasarap na pagkain. Tsaka yung mga nagbablock ng artery ng puso. Tawag namin yan pag kumain kami, PKP naman. Anong PKP, Paps? Patay kung patay. Yun yung mga matatabang pagkain. No? Oh, tsaka MM. Alam mo yung MM? Ano yun, Paps? Matira ang matibay. Matira matibay. Okay. Anyways, mayroon pa tayong mensahe. Yun nga naman, mga kapuso, kung kayo yung nasa kalagayan ni Ann, di ba? May asawa kayo. Sabihin na natin na kasal or sabihin na natin na kinakasama lang. Meron kayong partner sa buhay, may anak kayo. Tapos, ang masakit doon, ipagpapalit ka sa pinsan mo. Pinsan, Mama Donna. Yes. Alang hiya naman, pinsan, pinagpalit sa pinsan. Ang sakit nun, di ba? Pamilya mo yun eh. So, syempre, ikaw naman, hinayaan mo, sige, magsama kayong dalawa, pumunta siya dito sa puerto. Dito na siya nagtrabaho. Syempre, sa age ng technology, Mama Donna, saan ba tayo makakakilala ng mga maraming makikilala kundi sa social media? Yes. May nakilala ngayon siya diyan sa social media, taga dito din, taga Tagboros, pero nagtatrabaho daw sa Sabang. Tapos nung finally na nag-meet na sila, naging okay sila, Mama Donna, nagkaroon ng spark. So ngayon, 1 month na silang mag-on. Hinahatid siya sa trabaho, hinahatid siya pa uwi sa bahay, mahal siya, mahal din yung anak niya. Kumbaga, masarap na naka-move on na siya dahil may bago na siya Okay na siya ulit Okay na siya ulit, tapos bigla namang nagbabalik itong inayupak niyang asawa. At gustong ayusin yung kanilang pamilya kasi kesyo hiwalay na raw sila nung pinsan niya. May joke ako dyan sa pinsan. Ano, Paps? Sabi niya, hindi mo ba talaga ako kayang mahalin bilang kaibigan? Sabi niya, hindi Pwede ba nating i-level up? O sige, hindi na lang tayo magkaibigan. Magpinsa na tayo. Hindi pa rin pwede. Corny talaga si Papa Ronnie. Pasensya na po. Anyways, ayan. So ngayon, tas itong lalaki na to, kinontak pa yung boyfriend niya. 'Di ba? Parang para sa akin parang panggugulo na 'yun Sinabihan yung lalaki, nagkwento siguro sa kanya na hiwalayan mo na yung asawa ko. 'Di ba? Para sa anak namin, magbabalikan na kami, babalikan ko na siya. Tapos hindi lang 'yun, matindi rin itong lalaki na to. Teamwork pa yung parents ni Ann. So ngayon, yung parents ni Ann, kumukontak din sa kanya, balikan mo na lang. Parang ganon. Kung kayo ba yung nasa kalagayan niya, ano bang gagawin ninyo? Babalikan nyo ba? Yung nang iwan sa inyo na partner ninyo o asawa ninyo o kinakasama ninyo at ipinagpalit kayo sa pinsan nyo? Sige, payo! Gandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Sender, salawahan yan. Yang ex mo na yan. Hindi lang yun. Manyak pa. Manyak. Salawahan na, manyak pa. Grabe naman. Walang alam sa aral ng salita ng Diyos. Ganito ang gawin mo. Ituloy mo ang relationship mo sa boyfriend mo ngayon. Sabay mo silang obserbahan ng ex mo. Yung ex mo, tsaka yung boyfriend mo. If totoong mahal ka ng ex mo at if totoong napunta na siya sa matuwid na gawain, ay hindi siya magjojowa ulit. At aasikasuhin niya na lang ang anak ninyo at willing siyang maghintay sa'yo kahit na gaano pa yan katagal. Hanggat hindi pa kayo nagkakaanak ng boyfriend mo,
ay dapat willing din siyang dapat na maghintay sa'yo. If talagang totoong mahal ka niya. Di ba? At doon sa asawa mo naman, if kung talagang nagsisisi na siya sa mga maling nagawa niya, manigurado ka, sender. Kasi ang mabait na asawa ay ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero syempre, Mama Donna, dapat manigurado ka pa rin. Di ba? Malay mo, ano pala yun? Pakawala ni Satanas. O kaya yung nagbigay, Diyos-Diyosan lang. Oo pala, hindi pala tunay na Diyos, di ba? Diyos-Diyosan lang pala yun. Sabi niya, sayang naman. If binigyan ka na pala ng mabait na asawa, tapos bibitawan mo pa. Di ba? So observe ka na lang, sender. Bantayan mo din palagi ng maigi yung anak mo. Pray ka na rin para mag-guide ka ng tama ng Diyos. Thank you. Galing yan kay Lazaro. Maraming salamat. Sabi pa dito ni Jervin, wag na raw balikan. Okay. Ano, commercial ba tayo? Kailangan na ba talaga? Oo, Paps. Kailangan na talaga. Okay, sige. Mensahe lang po kayo. Iwan kayo ng comment sa natin, Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. Yung messenger ko, ganun din ha. Papa Ronnie 975. At yung number naman natin sa mga walang data dyan, 0950-738-1028. In the meantime, kanta mo na tayo. Eto, sino to, Mama Donna? Join the club. Join the club, yung version nila ng Handog. Ito na po yan sa Barangay FM 97.5. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, alauna 54. Okay, 154. Yan po ang song from White Lion, Till Death Do Us Part. Yan po ang ano nga tawag doon, Mama Donna? Till Death Do Us Part? Sumpaan. Sumpaan sa sa simbahan. Till Death Do Us Part. Ewan ko lang Yung iba nga hindi pa namamatay, naghihiwalay na. Yung iba nga hindi pa namamatay, pinapalitan na. Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ng ating kapuso na si Ann. Sabi dito, magandang hapon, Paps. Aba napakalupit pala ng lalaki na yan. Tinira yung magpinsan. Grabe ha. Parang hard killer, Mama Donna. Tinira. Pwede ring tinuhog. O, di ba? Tapos naman, yung nanay ni ate, parang gusto pang konsintihin yung ginawa ng lalaki. Aba, ibang klase din, ano? Oo nga. Kasi, alam mo, Mama Donna, ako as parent, no? As parent, kunyari, anak ko si Ann, alam ko na iniwan siya ng asawa na dahil sa pinsan. Aba, ako, hindi na ako papayag na magbalikan yan sila. Oo. Kahit anong mangyari. Di ba? Ako pa mismo ang magsasabi dun sa lalaki na yan, aba, ang kapal din naman ng mukha mo. Ngayon gusto mo pa makipagbalikan, magbigay ka na lang ng suporta sa anak mo. O, di ba? Ganon. Pero wag mo nang guluhin yung anak ko. Para sa akin lang, Mama Yes, Donna. oo. Kanya-kanya naman tayo dyan Kanya-kanya tayong opinion dyan. Okay, sabi dito, parang gusto pang konsintihin ang ginawa ng lalaki. Aba, ibang klase din. Ate, kausapin mo yung mga magulang mo. Sabihin mo na sapat na sa'yo ang panloloko na ginawa sa'yo ng lalaki na yon. Agree ako dito. Huwag ka nang makipagbalikan dyan sa ex mo. Diyan ka na lang sa bago mo. Total, mahal din naman kayo ng anak mo, di ba? Tandaan mo, ate. Ha? Magpinsan kayo na niloko niya. Agree. Tama. Grabe naman kasi, ang tulis. Matindi. Mama Donna, baka may mga mensahe tayo sa Facebook Live natin? Yes, Paps, meron. Pero Oo. pabida lang galing kay Sige. Arian Cabigen. Sige. Shout out daw dyan sa Family Bertulfo, Palses, Camposo, Lagan and Galas, tsaka Cabigen family. Yan lang, Paps. Yan, okay. Hello po sa inyo. Sana'y okay na okay kayong lahat. Eto, magbabasa lang ako ng isa pa. Medyo mahaba. Pili tayo ng mga maiiksi. Okay. Okay, sige. Hello to Reynold again. Shout out sa family Magallanes sa Barangay Kinlogan. Kumusta kayo dyan, ha? Happy listening. Anyways, mga kabarangay, ang oras natin 1:56 dito sa ating programa Talk to Papa. Kantama na tayo. Here's one from Trademark. Miss You Finally. Dito lang po yan sa inyong Forever #1 radio station. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, 2:09 ang ating oras. Mga kapuso, balik na po tayo sa Talk to Papa.
Siyempre, pinag-uusapan pa rin po natin ang problem ni Ann, ano? Okay, ang dami na natin ng mga mensahe dito. Mga payo, Ann, makinig ka na maigi. Okay, sabi dito, magandang hapon po sa inyo ni Mama Donna para kay Ann. Problema nga talaga yan. Mas lalong malaking problema kung kasal kayo ng mister mo. Di ba Mama Donna, nung iniwan siya, pinagpalit sa pinsan, dapat kinasuhan niya kung kasal. Yes. Pero pag hindi kasal, hindi pwedeng wala no? Siguro Paps, ireklamo mo lang para lang aware yung... Para lang aware. Ngayon, ang gawin mo, kausapin mo siya. Tanungin mo siya kung noon ba ipinagpalit ka niya sa pinsan mo. Tapos ngayon, dahil naka-move on ka na sa sitwasyon ninyo, guguluhin ka pa niya. Malamang sa malamang. Bakit niya pa kailangan tanungin yun? Di ba? Okay. Kaya kung ako sa'yo, ipamukha mo talaga sa kanya yung ginawa niya noon. Hayaan mo siya. Maghabol siya sa'yo. Ngayon, kung saan ka naman masaya, di yun ang gawin mo. Di ba? Ang importante, anuman ang mangyari, kasama mo pa rin ang anak mo. Yun ang pinakamahalaga talaga, Mama Donna. Yung nasa kanya yung anak niya, kasama niya yung anak niya. Oo, Okay? kasi kung nasa lalaki yan, ako walang mangyayari. Ay, talaga lang. Nakuan, huwag mo nang balikan ang kolokoy na yan. Nagsawa na naman siya sa pinsan mo, tapos babalikan ka na naman niya. Ang gawin mo, inggitin mo na lang. Para nang sa ganun, makaganti ka sa ginawa niya sa'yo. Okay. Okay, galing yan kay Bito and Potpot Aranga. Maraming salamat sa inyo mga kapuso. Mama Dons, check mo ulit yung natin. Baka may mga bagong pasok na mga mensahe. Meron, Paps. Sige, pakibasa naman please. No, galing kay Dennis Ichague. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Pa-request ng song na Di Na Babalik. Salamat po. Yun, di na babalik. Okay, ito. Woo! Mainit na hapon sa iyo, Papa Ronnie and Mama Donna. Ang sarap magbabad sa isang drum na tubig na may ice. Kung may ice yan, Paps, hindi masarap yun. Malamig masyado yun. Baka pag-ahon mo tapos sabay sobrang init, magkasakit ka pa. Pero just thinking of it, sa tingin yung thought na nasa malamig na tubig, masarap nga naman talaga yun. Paps, kahit mainit ngayon at tagtuyot, pagkarinig ko ng problem sa sender, napasabi ako ng putik. Kala ko alikabok. Antindi ng asawa mo, sender. Pinagpalit ka sa pinsan mo? Talaga? Ay, wow! Pero, family ako, Paps. Mas gusto ko na nagkakaayos ang mga pamilya o ang mag-asawa na nagkakaroon ng problema. Pero dito sa isang to, medyo tumaas ang kilay ko. Sino ba naman ang hindi tataas ang kilay, di ba? Marinig mo yung ganitong problema. Iniwan yung mag-ina niya, iniwan niya yung mag-ina niya, tapos ang kanyang pinagpalit doon sa babae, dito kay Ann, yung pinsan nun. Oh. Bad trip, di ba? Hindi na lang Mama Donna, mga kapuso, hindi naman lang, alam mo yun, tiningnan na pinsan to eh. Oo. Diba? Yung pinsan naman din, masyado rin marupok. Isa rin yun, tanga-tanga. Pinatulan yung asawa ng pinsan niya. Hindi mo lang kinonsider yung pagiging magpinsan nilang dalawa. Isa rin nga yun, di ba? Nako talaga, oo. Ewan ko ba. Ate Sender, kung nakikinig ka man, paki-inform naman kami kung kasal ba kayo o hindi. Kasi kung hindi naman, ako ang masasabi ko lang, alam mo, nung iniwan ka ng ex-husband mo na iniwan niya rin yung pagiging tatay niya sa anak ninyo, nag-alala ka sa pagiging tatay niya sa anak mo? Ayan, may isang lalaking handang magpakatatay sa anak mo. Ang pagiging magulang ay hindi lang sa pagiging magkadugo kundi sa pagtanggap ng pagmamahal, pagmamalasakit at paninindigan sa pagiging magulang. Agree ako dyan, Mama Donna. Alam mo ba, may mga napapanood ako, Mama Donna, ng mga
na mga teleserye, mga nobela, Korean nobela, na mas tinuturing nung yung inampon, mas tinuring niyang tunay na magulang yung nag-ampon kaysa doon sa dugo. Mm-mm. Kasi nga naman, pagkatapos siyang ibigay doon, nagbigay ng pagmamahal, ng pag-aruga, yung Yung nag-ampon, umampon. Oo. di ba? Ngayon, kahit kadugo siya, kahit na tunay na nanay at tatay niya yun, sabi niya, well, okay, I just thank you na na binigyan niyo ako ng buhay. Oo. Pero, dito ako sa nag-ampon sa akin kasi sila yung nagbigay ng tunay na pagmamahal sa akin. Sila yung nag-alaga sa akin. Mm-mm. Sila yung nagdamit sa akin. Sila yung nagpakain sa akin. Sila yung nag-worry sa akin, di ba? Oh. Totoo ito, agree ako dito. Sabi pa dito, ay kung wala namang pagmamahal, kung wala ka ng pagmamahal sa asawa mo, wag na, sender. Diyan ka na lang sa bagong boyfriend mo. And sa BF naman ng sender, kung nakikinig ka man, ipaglaban mo, pre. Patunayan mo na kaya mong maging mas higit pa sa tatay at asawa ng mga magulang niya. Okay? Pakasalan mo, pre. Paghanda na siya. Mr. Nobody, thank you. Napakaganda ng sinabi mo. Agree ako dyan. Maraming salamat. Okay nang maisahan, wag lang madalawahan. Tama. Hello nga pala dyan kay Sir Manolo Miras. Hello sa mga taga Paleco. Kumusta po? Masisipag talaga tong mga kabarangay natin sa Paleco. Sana'y okay na okay kayong lahat. Okay, may oras pa ba tayo, Mama Dons? Wala na, Paps. Wala nang oras? Wala pa. Kailangan na natin mag-commercial? Yes. Yan ba ang sinasabi mo? Oo. Kailangan natin mabuhay. Kailangan natin mabuhay. Magtatrabaho muna kami ni Mama Donna. Kailangan namin ng pira. Kasi pag may pira, may... Parcel. Naunahan mo na naman ako eh. Kasi may parating akong parcel, Mama Donna. Anak ng tipaklong, malaki-laki pa naman yun. Sabi ko, paano ko na naman babayaran to? Wala pang sahod. Ay, sumahod na pala kami kanina. Ay, nako. Anyways, 2:17 ang ating oras. Dire-diretso po tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Here's one from Atlantic Star. This is always... Dito lang po yan sa inyong forever number one radio station, Barangay FM 97.5. Forever. Barangay FM 97.5 forever. Balik na tayo dito. Isang bansa, isang barangay. Sumasummer ng sabay-sabay. Talagang Ikaw ba, Mama Donna, kung tuwing summer, mas gusto mo ba maligo sa dagat? Ganon? Ayoko, Paps. Ako rin, di ako mahilig kasi Hindi ako sa mahilig. sa dagat kasi ang init eh. Magiging nugnog na nga po ako. Tapos di mas lalo pa ako magiging nugnog, di ba? Mamamayulit. Tinatawanan nga ako dati kapag nasa isla kami. Pag naglalakad doon sa shore, mainit, di ba? Nakapayong si Papa Ronnie. Siyempre, di ba? Kung todo payong yan, Mama Donna. Naka-long sleeves pa. Balot na balot. Anyways, balikan po natin yung problem nung kabarangay po natin. Basa tayo ng isang sulat ng isang kapuso natin dito, isang pabidang advice. Mainit na hapon po sa inyo. Sender, ikaw pa rin ang tunay na makakapagpasya sa magiging desisyon. Asko lang ba, kasal ba kayo? Ang isang pagkakamali kailanman hindi nagagamot ng isa pang pagkakamali ulit. Pero kung live-in lang, abay, hindi na dapat binabalikan yung mga ganyang klase ng lalaki. Kapag nagsawa na sa isa, babalik naman sa'yo? Aba, mag-isip ka. Ikaw ang makikisama, hindi ang mga magulang mo. Tandaan mo yan. Kahit mahal mo ang mga magulang mo, ikaw at ikaw pa rin ang magdidesisyon. Abay, hayop naman pala, no? Tinuhog pa kayong magpinsan. Hindi lang yan hayop, Mama Donna. Ano, Paps? Animal. Okay. Delikadesa talaga, no? Demonyo ang ganyang klaseng tao. Huwag mo nang bigyang puwang ulit yan sa puso mo. Maraming salamat. Galing kay Melvards ng Santos Miguel. Saan yun? Santos Miguel. Hindi ko alam, Paps eh. Hindi kaya San Miguel? Binuo niya lang yung San. Kasi yung San, santo yan eh. Alam mo ba yan? Saint, yes. Saint Miguel. Santos Miguel. Thank you, Melvards. Maraming salamat. Oras natin, 2:28 dito sa ating programang Talk to Papa. Kantaan mo na tayo ulit.
Eto, medyo matagal-tagal kong hindi narinig to. Marami po dyan yung mga fans ng Spice Girls, no? Ito po yung kanilang song na To Become One on Barangay FM. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, alas 2.45, 2.45 ang ating oras. Siyempre, 15 minutos po bago mag-alas 3 ng hapon. Babasahin na lamang po natin yung mga naiwan ng mga messages. Mama Donna, nabasa ba na ba yung mga yan? Yes, Pop. Okay, sige. Ito, sabi ng kabarangay po natin, pabidang advice ko lang po sa sender. Ganitong gawin mo, no? Kausapin mo, or kausapin niya na lang po yung parents niya kung ano ba talaga ang plano niya. And I'm sure naman po na maiintindihan siya and pwede kasing maulit yung panloloko ng lalaki na yan. Totoo yan. Mama Donna, yung mga ganong klase, ang lakas ng loob, di ba? Oo. Sa tingin ko, mauulit at mauulit eh. Yes, nagawa nga sa kalapit mo, sa Oo. kamag-anak, di ba? Doon pa kaya sa hindi. Yes, sa iba pa. Sabi nga, eto, laging sinasabi ni Mama Donna to, once a cheater, Always a cheater. always the best repeater. Bago to bago, sabi niyo. Once a cheater, always the best repeater. Ng pag-cheat, Mama Donna. Yung pinagdaanan niya na yon, hindi kasi biro yun eh. 'Di ba? Eh kung parents niya ang concern sa kanya, pwede naman siguro na maging maging co-parents na lang sila. Ano yun? Hindi ko naintindihan. Anyways, focus na lang po siya sa life niya ngayon. Nabuo na siya ulit, tapos babalik yung dating dumurog sa kanya. Nako, para kang kumuha ng bato para ipukpok lang dyan sa ulo mo na yan. Pwede naman kasi na maging parents na lang sila ng anak nila. Yun siguro ibig niya sabihin na Oo, Paps. co-parents na lang. Okay. Lalo na may bago nang kinakasama yung sender. Sana respeto na lang din sa kanila. Kung ayaw mo pala na makita siyang hawak ng iba, sana hindi mo niloko at pinagpalit sa pinsan niya. Para doon to sa lalaki, yung message na yon. Agree nga naman ako doon. Ikaw para sa lalaki to, ikaw Tapos ngayon babalik-balik ka. Pag nang iwang ka, dapat pangatawanan mo. Huwag ka nang babalik at maghahabol-habol. Ngayon, gawin mo na lang yung tama, yung maging isang ama na nagbibigay ng sustento sa anak. Para sa akin, Mama Donna, ganun na lang. Yes, oo. Lalo na, Pop, sa mga lalaking nangiiwan tapos may anak sila dun sa babae. Kasi palagi nilang late na nare-realize. May pinaparinggan ka ba? Wala pa. Nagpaparinig ka ba? Oo nga naman, sa mga lalaki na nang iwan, di ba? Tama yung sinabi ni Mama Donna na yun. Agree ako doon. Anyways, hello po, Papa Ronnie, pabati na lang sa Barangay San Manuel sa may IAA Construction Trading. Nag-hollow blocks ngayon. Rogie and Jobert, sana lumakas sila dahil nag-order na ako ng merienda. Siguradong lalakas yan. Okay? Request naman po ng song na Noon at Ngayon. Parang si ano yata yan, Mama Donna? Noon Blackjack. At Ngayon. Blackjack, oo. Okay. From Reggie, itago nyo na lang akong waning ng IAA. Binanggit mo na nga yung pangalan mo. Itago ka pa. Paano ka pa namin itatago? Loko mo kami Ikaw Okay, anyways. Hello Papa Ronnie and Mama Donna. Tuan, hay nakuan, naka-move on ka na sa ex mo. Kaya wag ka nang bumalik dahil masasaktan ka lang ulit. Kasi nga, once a cheater, always a cheater. Nagawa niya na yan, magagawa niya pa yan ulit. Buang siya. Pinsan mo pa talaga. Talaga lang, hindi lang buang to, Mama Donna. Ano pa to? Wangbu. Kaya lang, mas gaga yung pinsan mo. Imaginein mo, pumatol din. Yun na nga Yung BF mo, tanggap ka niya kahit na may anak ka na. Ibig sabihin, mahal ka niya talaga. Pero, wag ka na munang bubukaka, ha? Isip muna, pag-isipan muna ng maigi. Kausapin mo na rin yung pamilya mo, tanungin mo
kung papaano, kung gawin niya ulit. Okay, kumbaga kausapin yung parents, no? Sabihin doon sa parents na, wag na, kasi paano kung gawin yan ulit? Tama nga naman. Ipaliwanag niya. Oo, paliwanag niya na maigi. Kasi kung ako lang sa side ng parents, ako pa mismo talaga mag-ano sa anak ko na, hindi, wag mo nang balikan yan. Kampo ni Satanas yan. Kamag-anak. Kamag-anak ni Taning. Di ba si Taning? Alam mo ba na isang term yun kay Satanas? Oo, Paps. Taning. Okay. Walang message dyan sa'yo? Wala, Paps. Okay, so ako masasabi ko sa'yo, Ann, ganito. Kung hindi rin lang naman kayo kasal ng lalaki na yan, bakit mo pa babalikan? 'Di ba? Tapos, kausapin mo rin yung boyfriend mo. Sabihin mo rin sa kanya na kung talagang mahal ka niya, ipaglaban ka niya. Bakit? Natatakot pa siya dun sa lalaki? Aba, ang kapal naman ng mukha ng lalaki na yon. 'Di ba? Pagkatapos kanyang iwanan, siya pa yung may ganang magalit. Ano ngayon kung may anak kayo? 'Di ba? Ano ngayon kung may anak kayo? Iniwan ka naman niya. Hello to Be. Hi sa'yo, Be. Okay, nag-message. Thank you, Be. Ingat lagi dyan. Saan ba kayo? Baltan ba? Okay, si Be Austria Carlos. Ann, wag mo nang balikan. Wag mo nang balikan yung asawa mo. Kausapin mo yung parents mo. Ipaglaban mo yung relasyon ninyo ng boyfriend mo. Ngayon, basta hindi kayo kasal, sa akin lang kung hindi kayo kasal. Tapos, syempre, kung medyo may isip na rin yung anak mo, kung medyo kaya nang makaintindi, sabihin mo rin kung bakit na ganon yun nangyari. May karapatan kasi, Mama Donna, yung mga bata din na yes, malaman. na malaman. Yung iba kasi, tinatago nila sa mga bata. Oo. They trying to protect the kid, no? Their kids sa mga ganyan. Kaya lang, kailangan talaga, lalo na kung mga nasa edad na ng mga yung medyo nakakaintindi na, dapat na yan sila, nakakausap at sinasabi kung ano yung problema para maintindihan nila. Yes, wag niyo lang sabihin na nalunod sa sabaw ng nyog, di ba? Yung mga ganyan. Grabe naman. Nalunod sa sabaw. Ipaliwanag niyo. Nalunod sa sabaw ng nyog. Paano yun? Di ba? Ganun kasi Paps yung sinasabi sa mga bata. Asan yung papa mo? Nalunod daw sa sabaw ng nyog. Kawawa yung bata. Sa amin iba Kaya lang hindi ko pwedeng yung pag kunyari galit yung nanay ko sa tatay ko dati. Anong problema ni mama? Maliit pa kami. Alam mo, tinuturo sa amin yun Medyo medyo may kabastusan yun Kaya lang hindi ko nasasabihin. Sa mga lumaki nung 80s, mga 80s yan, alam nila yan. Kapag anong problema ni mama? Alam na this. May sign yun sign yun. Hindi ko na isa-sign kasi baka naka-live tayo Mama Donna, para sa'yo pala. Para sa akin kasi, Paps, wag niya nang balikan yun. Kasi yun din naman yung nag-trigger kung bakit meron siyang karelasyon ngayon di ba? Oh. Ibig sabihin yun din yung gumawa ng dahilan. Nagawa nga siyang ipagpalit dun sa pinsan niya, how much more kung gagawin ulit yun sa iba na naman, di ba? Tama. So, kung para sa akin, kung tanggap naman yung anak niya, nung boyfriend niya ngayon, doon na lang siya. Sabi nga nila, 'di ba, na everybody deserves a second chance. Yes. In a way, I kinda believe that, pero not all Not all. Hindi Kumbaga, lahat. merong 1% talaga na hindi mapagkakatiwalaan kahit anong mangyari. Lalo na kapag mga panloloko, parang hindi na kasi deserve ng second chance yun Okay. Sausaw suka yun, Paps. Anong sausaw suka? Sabi ni Be, sausaw suka. Okay, sige. Parang alam ko yung sausaw suka. Nagets ko na. Ay, nako talaga. Maraming salamat mga kapuso. Thank you sa iyo, Ann. Sana may napulot ka na magandang advice kung ano bang dapat gawin. Sa mga nagtawag dito, nagmensahe, nagbigay ng mga pabidang advice. Saglit, may humahabol Sige, paano natin to? Si Faye, sabi ni Faye, para sa sender, di ba sabi mo mahal mo anak mo? Mahal mo magulang mo. Ang tanong, mahal mo ba ang sarili mo? Kung mahal mo ang sarili mo, sundin mo kung ano ang tama. Agree. Kahit mahal mo anak mo at magulang mo, ikaw pa rin ang makikisama. Kung babalikan mo ang ex mo, hindi masasabing hindi kayo magkakasumbatan. Ang pagiging magulang ay hindi masasabing
Mabuting magulang nang dahil buo lang ang pamilya. Agree. Tama. Magpakamatay na lang siya sa anak ninyo. Hindi naman kailangan na magkabalikan kayo. Nagawa niya ngang ipagpalit ka sa pinsan mo pa. At masaya ka na rin naman sa boyfriend mo. Now, malas lang ng BF mo kasi nagkahiwalay sila. Malas ng BF mo? Siguro nung ex. Malas lang ng ex mo kasi nagkahiwalay na sila ng pinsan mo. Thank you, Faye. Maraming salamat. Ingat lagi dyan, ha? Hello po sa mga taga Vojere Salon. Sa mga taga Bong Villanueva. Okay? Harry, hello to Harry. Mukhang kailangan ko nang magpatabas eh. Ano sa tingin mo, Mama Donna? Kailangan na bang tabasan to? Pwede na rin, Paps. Pwede na. Sabi sa akin ni Harry, Paps, hindi na ninipis ang buhok mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, manipis na eh. Damang din to si Harry. Hello sa mga taga Vojere Salon by Bong Villanueva. Ako si Papa Ronnie, magpapaalam na, nagsasabing hasta na bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3 Play.